Sinampahan ng kaso ng Bureau of Internal Revenue ang mga retailer na bukod sa umano'y nagbebenta ng mga illegal na vape products ay hindi nagbabayad ng buwis. Alamin ang detalye sa ulat ni JM Pineda. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng Department of Justice si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Pakay nito ang pagsusumite ng mga kaso laban sa mga retailers na iligal na nagbebenta ng mga vape at hindi nagbabayad ng buwis. Ang mga sinampahan ng BIR ay ang mga retailers na sinalakay rin nila noong mga nakarang buwan. Nasa higit 70 ang mga sinampaan nila ng kaso. Malaking halaga umano ang nawawala sa Pilipinas dahil sa mga ganitong kalakaran. Yung total figure na nawala dito ay sinisingil natin na tax liabilities ay nasa mga 711 million pesos. Yung nawawalang buwis dyan, malaki imbis na nakokolekta natin yung excise tax dito at nakakatulong sa healthcare system natin at sa mga infrastructure projects natin. Malaki ang nawawala dito, bilyon-bilyon na nawawala sa industriya na ito. Ayon sa BIR, kalat na kalat pa rin ang ganitong kalakaran sa Pilipinas. Marami pa rin daw kasing bumibili at suki ng mga produktong ito. Lagana pa dahil makikita natin na nationwide yung pagbebenta nito at marami pa ring produkto na hindi rehistrado at hindi nagbabayad ng excise tax sa mga vape products. Kaya patuloy ang aming nagiging operasyon laban na dito pati sa mga importers, warehouse. Dapat hindi na rin umano tangkilikin ng publiko ang mga ganitong produkto. Hindi kasi dumadaan sa tamang proseso ang mga vape na ito at baka hindi rin pasado sa quality standards. Nagbigay naman ng paalala ang ahensya sa mga consumers na tignan munang mabuti kung may stamp ba ang mga produktong binibili. Panigurado kasing illegal ang produkto at hindi dumaan sa tamang proseso kapag walang tatak mula sa BIR. Maghinala na rin umano kung too good to be true o sobrang mura ang presyo nito. Meron tayong nakapublish na mga floor prices dyan sa BIR kapag sobrang mura niyan dahil yung mga excise tax pa lang dyan na mahal na. Like iba-iba yung rates niyan depende sa produktong binibili. So kung hindi naman natin sigurado basta kung magkano yung kung sobrang mura ba o mahal yung natin, ang kailangan lang talaga natin tingnan yung stamps. Samantala, nauna na nga sinampahan ng kaso ng BIR ang mga wholesaler, warehouse at mga importers ng mga illegal na vape. Patunay daw ito na seryoso sila sa pagsugpo sa ganitong sistema. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.